Hello mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na siguradong naranasan mo na o nakita mo na sa sarili mo o sa ibang tao. Yung uri ng tao na kahit ilabas mo na ang lahat ng katotohanan, ayaw pa ring aminin, ayaw maniwala. Sounds familiar? I'm sure meron ka nang na-encounter na ganito. Maaring sarili mo o sa ibang mga tao. So, kung nakaka-relate ka, manood ka. So, diretso na tayo mga karelasyon. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na hindi gumagana ang utak ng isang tao ay ito. Alam na niya na mali siya, pero ipinaglalaban pa rin niya na parang siya ang tama. Binibigyan mo na nga ng mga facts, ng mga katotohanan, mga patunay na malinaw, na paliwanag, pero para bang nagsasalita ka sa isang pader. Sarado ang isip dahil ang mas mahalaga sa kanya ay ang kanyang pride kaysa sa katotohanan, at sa halip na tanggapin at matuto, pinipili niyang magmatigas at hahayaan na lang na magmukhang tanga sa harap ng marami. Ito yung mga tao na literal na bobo. Alam nyo mga karelasyon, nangyayari din ito sa relasyon, sa mga pagsasama. Isipin mo, halimbawa, meron kayong away ng partner mo. Malinaw na malinaw sa iyo kung sino ang may pagkakamali. May mga patunay ka, marami kang ebidensya, pero ang partner mo ayaw pa ring umamin, ayaw tanggapin, ayaw mag-back down, dinadaan sa iba't ibang dahilan. At kung ano-ano ang pinapalabas na issue para lang mawala yung focus sa tunay na problema. Ito ay nakaka-frustrate sa isang relasyon. Ito ang tinatawag na defensive love, yung uri ng pagmamahal na mas inuuna ang sariling ego o pride kaysa sa kapakanan ng relasyon. At ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit natatapos, nagwawakas ang mga relasyon na dapat sana ay maililigtas pa. Bakit nga ba may mga taong ganito? Una, dahil takot sila na harapin ang katotohanan. Para sa kanila, ang pag-amin, pag-ako ng pagkakamali ay katumbas ng pagiging mahinang nilalang. Hindi nila naiintindihan na ang tunay na lakas ay ang kakayahang umamin, sabihin na tama ka, nagkamali ako, sorry na, pasensya na. Pangalawa, hindi sila sanay umamin ng pagkakamali. Hindi sila marunong mag-sorry. Totoo ito. Ang ilan sa atin ay lumaki sa tahanan na ang pagiging mali ay pinaparusahan, hindi tinuturuan. Kaya ngayon na malalaki na, mga adults, ang instinct nila ay mag-defend agad sa kanilang sarili kahit wala naman ng idedepensa. Pangatlo, insecurity. Yung mga taong insecure sa kanilang sarili ay madalas na ang mga pinakamatitigas pagdating sa mga argumento, sa mga talastasan. Kasi para sa kanila, ang maging mali ay nangangahulugang hindi sila sapat, na sila ay mahina bilang partner, bilang tao. Number 4, ang epekto nito sa relasyon. Ngayon,
Kapag paulit-ulit na nangyayari ito sa pagsasama, hindi na ito basta away lang. Ito na ay nagiging isang pattern. At ang pattern na ito ay unti-unting sinisira, kinakain ang tiwala, ang respeto, at ang pagmamahalan. Isipin mo, paano ka magiging komportable sa isang tao na kahit ilabas mo na ang katotohanan, hindi ka naman pinapakinggan. Paano ka mag-o-open up sa ganitong uri ng tao kung alam mo na sa bandang dulo, ikaw pa rin ang magiging masama? Eventually, titigil ka ng magsalita. Mananahimik ka na lang kasi alam mo na useless ang makipag-usap sa ganitong tao. At kapag nanahimik na ang isang tao sa isang relasyon, hindi dahil wala na siyang sasabihin, kundi dahil sa wala ng saysay ang pakikipagtalo para sa kanya. Yun na ang simula ng katapusan. So number 5. So ano ba dapat ang tamang gawin? Kung ikaw ang kasama ng ganitong tao, huwag kang sumuko sa kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Pero piliin mo rin ang tamang oras, paraan ng pakikipag-usap. Hindi lahat ng away kailangang manalo ka. Minsan, ang mas matalinong hakbang ay ang hayaan mo siyang mag-isip at bumalik sa iyo nang handa na siyang makinig or makipag-usap. Pero kung ikaw mismo ang may ugaling ganito at seryoso kang nagmamahal, tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba sa iyo ang maging tama o ang mapanatili ang isang relasyon? Kasi hindi ka mananalo ng argumento pero matatalo ka sa buhay kung palagi kang magpapatalo or magpapadaig sa iyong pride. 2,000 years later. Ang pag-ako ng pagkakamali ay hindi kahinaan. Ito ay isang pinakamatapang na bagay na magagawa mo para sa iyong relasyon. Ang relasyong punong-puno ng pride ay relasyong walang pagkakataon para lumago. Kung mas mahalaga sa iyo ang iyong ego kaysa sa partner mo, sa tao, mawawala yung tao na yan sa'yo. Matuto kang makinig, hindi para sumuko, kundi para umunlad. Ang pinaka mahalagang bagay na magagawa mo para sa iyong partner ay ang patunayan sa kanya na mas mahalaga siya kaysa sa iyong pagnanais na maging tama.